As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan sa radyo, Ner Caranza, at ako ay nagagalak na makasama ka ngayong umaga ng Miyerkules. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. His mercies never come to an end, and they are new every morning. Isang napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay nakikinig sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang iyong programang Rise and Reflect, kung saan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang banal na salita at pananalangin. At mula sa Ang Bible Pinoy Version, ating ipagpapatuloy ang ating pagbabasa. Ngayon ay nasa chapter 18 tayo ng Genesis, verses 1 to 15. Sundan niyo po ang aking pagbasa mula dito sa ating Biblia, ang Bible Pinoy Version. Nagpakita si Lord kay Abraham sa mga banal na puno ng Mamre. Tanghaling tapat noon at nakaupo si Abraham sa pintuan ng tent niya. Tumingala siya at may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Pagkakita sa kanila, tumakbo si Abraham para salubungin sila. Tapos dumapa siya sa lupa. Sinabi niya, "Mga sir, kung okay lang po sa inyo, tumuloy muna kayo sa bahay ko. Aasikasuhin ko kayo. Dadalhan ko kayo ng tubig na panghugas ng mga paa nyo, tapos magpahinga muna kayo sa ilalim ng punong ito. Magpapahanda din ako ng pagkain para may lakas kayo na ituloy ang lakad nyo. Malaking bagay sa akin na maging bisita kayo." Sumagot sila, "Okay, sige, ikaw ang bahala." Nagmadaling pumasok si Abraham sa tent at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng pinakamagandang harina, damihan mo at mag-bake ka ng tinapay." Tapos tumakbo si Abraham sa mga alaga niyang hayop at pumili ng isang mataba at batang baka. Binigay niya yon sa alipin niya na agad naman iyong niluto. Kumuha si Abraham ng yogurt at gatas. Kinuha rin niya yung karne ng baka, tapos sinerve ang mga yon sa mga bisita. Nakatayo lang si Abraham sa malapit habang kumakain ng mga bisita sa ilalim ng puno. Tapos nagtanong sila, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nasa tent po siya," sagot ni Abraham. Sinabi ng isa sa mga bisita, "Babalik ako next year. Ganitong panahon din,
at may anak na noon si Sarah. Nasa bandang likuran nila si Sarah, nakikinig sa may pintuan ng tent. Sobrang tanda na noon ni na Abraham at Sarah at menopause na si Sarah noon. Natawa tuloy siya sa loob-loob niya. Sabi niya sa sarili, sa edad kong ito, mai-enjoy ko pa bang sumiping sa asawa ko ang tanda na rin niya? Tapos tinanong ni Lord si Abraham, bakit tumawa si Sarah at parang ayaw niyang maniwala na magkakaanak siya kahit matanda na siya? Meron bang di kayang gawin si Lord? Sabi ko nga sa iyo, babalik ako next year sa ganitong panahon din at magkakaanak si Sarah ng lalaki. Natakot si Sarah kaya nag-deny siya. Hindi po ako tumawa, sabi niya. Sumagot ang lalaki, hindi, tumawa ka talaga. Isang hindi kapanipaniwalang pangako. Naranasan mo na ba kaibigang harapin ang isang bagay na higit sa iyong kakayahan? Siguro ay nakaramdam ka ng sobrang takot o pag-aalala kaya't sumuko ka na nang hindi mo pa sinusubukan. Yan ang sitwasyong hinarap ni Sarah nang ipangako ng Diyos sa kanya ang isang anak sa kanyang katandaan. Paano nga naman siya maniniwala sa kanya? Si Sarah at ang kanyang asawang si Abraham ay naninirahan noon malapit sa Hebron. Si Abraham ay nagpapahinga sa init ng araw nang makita niya ang tatlong lalaking padating. Tumakbo siya para salubungin sila, yumuko at tinawag silang Panginoon o Lord. Inalok niya sila ng tinapay at tubig. Ngunit pagkatapos ay hiniling kay Sarah na mag-bake ng napakaraming tinapay, sang-ayon sa talatang 6. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay. At bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at ipinakatay niya ito at ipinaluto. Kinatay nila ang isang piniling guya at inihain ang karne na may keso at gatas. Ang kanyang mga inihandang pagkain ay para sa isang piging na angkop sa isang hari o marahil ay maituturing na hain sa Panginoon katulad ng nakatala sa Leviticus, Kabanatang 24, talatang 5. Hindi sinabi sa atin kung kailan na-realize ni Abraham na ang kanyang mga bisita ay hindi ordinaryong tao. Bagaman magkakaiba ang mga komentarista sa eksaktong interpretasyon, karamihan ay nagpapahiwatig na si Abraham ay binisita ng Diyos at ng dalawang anghel na papunta sa Sodoma kinabukasan. Tumugon si Abraham gaya ng inaasahan. Tumakbo siya upang salubungin sila, nagsalita ng may malaking paggalang at naghanda ng napakaraming pagkain. Gaya ng sinasabi tungkol sa pagkamapagpatuloy sa Hebreo, Kabanatang 13, talatang 2, ang sabi ay, ang ilang tao ay nagpakita ng pagkamapagpatuloy sa mga anghel nang hindi nila nalalaman. Ang Diyos at ang dalawang anghel ay hindi dumating para lamang kay Abraham. Mayroon silang mahalagang mensahe para kay Sarah. Pinagtibay ng Panginoon kay Sarah na siya ay manganganak ng isang lalaki sa loob ng 1 taon, sang-ayon sa talatang 10. Ngunit nahirapan si Sarah sa balitang ito. Wala na siya sa edad ng panganganak, malayong mangyari na siya ay magkakaanak pa. Siya ay nabuhay ng maraming taon na umaasa sa isang bata na ipinangako na nabibigo lamang buwan-buwan. Kaya siya ay napatawa sa balitang iyon ng anghel. Ang kanyang pagtawa ay nagmula sa isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kailangang ipaalaala sa kanya ng anghel na walang mahirap sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa talatang 14, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, ang sabi ng anghel, ako ay babalik sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Kaibigan, nalulugod ang Diyos sa paggawa ng imposible. Siya rin ay natutuwa sa pananampalataya
ng kanyang mga anak kahit ang kalagayan ay nagsasabing hindi na mangyayari. Sa Hebreo, Kabanatang 11, talatang 6, ganito ang sinasabi ng Biblia, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Kaibigan, ang katuwaan ng ating Panginoong Diyos ay makitang tayo ay naniniwala sa Kanyang mga salita. Kaibigan, nahihirapan ka ba kung minsan na maniwala sa pangako at salita ng ating Panginoong Diyos? Paano mo pinaniniwalaan ang kwento ni Abraham at Sarah? Saan ka kumakapit upang harapin ang mga bagay na parang hindi mo kayang harapin o hindi mo kayang gawin? Kaibigan, para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. That's 0918-9447-891. At sa ating pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting inawit ni Naomi Baloro, Ikaw ang Lakas. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit na ito. Ikaw ang lakas sa akin, karamay at kaligayahan. Dumating man ang problema, hindi ako hihiwalay. Hindi ko maikukumpara ang pag-ibig mo. Ikaw ang lakas sa akin, karamay at kaligayahan. Dumating man ang problema, hindi ako hihiwalay. Hindi ko maikukumpara ang pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw lang, O Diyos, ang kagalakan. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo,
Maraming salamat, Naomi, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit. At kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin. Nais kong makasama ka sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Amang banal, kami ay nakatali sa mga batas ng kalikasan na iyong itinatag noong nilikha mo ang sanlibutan. Sa mga natural at madaling maintindihan na paraan, sa mga nakikita, nahihipo, at nararamdaman. Gayunpaman, dakilang Diyos, ikaw ay hindi limitado na katulad namin. Makapangyarihan ka. Maaari kaming magtiwala sa iyo upang maisakatuparan ang imposible para sa amin. Ngunit kailangan namin ng tunay na pananampalatayang kayang maniwala na kaya mong gawin ang mga imposible para po sa amin. Kaya't akin pong hinihiling na tulungan ang bawat isa sa amin na manampalataya sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa iyo ay walang imposible. Ngayong umaga, dakilang Ama, maaaring imposible sa amin o sa mga doktor na tumitingin sa aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman na kami ay gagaling. Ngunit sa iyo pong kalooban, kung iyo lamang ipahihintulot at makapagbibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan, paggagalingin niyo po ang mga anak ninyong may karamdaman na nakikinig ngayon. Sa kanilang pananampalataya, dakilang Diyos, inyo pong gagawin ang inyong mga ipinangako, katulad ng inyong ginawa kay Abraham at kay Sarah. Dakilang Ama, akin din pong tanging inilalapit ang mga kaibigan naming may mga pangangailangang finansyal. Tulungan sila, Panginoon, makatagpo sila ng mga taong tutulong sa kanila upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan. Gumamit kayo, Panginoon, ng mga taong magiging daluyan ng iyong pagpapala para po sa aming mga kaibigan. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa iyong pagsubaybay at pagtutok dito sa ating palatuntunan at himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At para po sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral ng Biblia, muli ka naming inaanyayahan na sumulat o mag-text o mag-comment dyan sa ating comment section para po mapasa iyo ang napakagandang araling ito, ang Explore, pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos dyan mismo sa inyong mga tahanan. Mapapasayo ang araling ito kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan at address dito sa ating himpilan sa mga numerong 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa atin naman pong mga nakatutok sa Facebook page at YouTube channel, sa atin pong mga comment section, inyo rin pong ipadala ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng inyong contact numbers. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong aalis, susunod ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ang mapasayo sa buong maghapong ito. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you.
Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.